Alamat ng aswang. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa Visayas, may isang babae na ang pangalan ay Iska. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang mangkukulam na laging nag-iisa at bihirang makihalubilo sa mga tao. Dahil dito, marami ang natatakot sa kanya at pinaniniwalaang may taglay siyang kakaibang kapangyarihan. Isang araw, may isang batang lalaki ang biglang nawala. Naghinala agad ang mga tao na si Iska ang may gawa. Nagtipon-tipon sila at pinuntahan ang bahay ni Iska upang siya'y usisain. Ngunit wala doon ang bata. Dahil sa galit at takot, sinunog nila ang bahay ni Iska. Laking gulat nila nang makitang hindi siya nasunog. Bagkus ay bigla siyang nagbago ng anyo. Tumubo ang mahabang kuko, humaba ang kanyang dila at nagkaroon siya ng pakpak tulad ng paniki. Mula noon, tinawag siyang aswang. Dahil sa sakit at galit na naramdaman, isinumpa ni Iska ang baryo at nangakong babalik gabi-gabi upang takutin at kuhanin ang sinumang mapag-iiwanan. Kaya naman, sa tuwing sasapit ang dilim, ang mga tao ay agad nagsasara ng bintana at pintuan, nagsasabit ng bawang at naglalagay ng asin sa paligid ng bahay bilang panangga sa aswang. Ang aral ng alamat na ito ay huwag basta-basta maniwala sa sabi-sabi. Ang pang-aapi at maling paratang ay maaaring magbunga ng mas malaking kapahamakan. Mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa kapwa.